sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 5, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Bilang ng mga nasawi sa bagyong Tino, mahigit 70 na. Cebu Province, inilagay na sa state of calamity. 6 na Air Force personnel sa bumagsak na helicopter sa Agusan del Sur, kumpirmadong patay. Senate President Tito Soto, formal na iimbitahan si ex-Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Abogado ni Zaldico, iginiit, hindi tumanggap ng kickback at wala rin anyang eroplano ang dating kongresista. Umano'y irregularidad sa 80 flood control project sa baluarte ng mga Duterte, nais pa imbestigahan ni Representative Antonio Tino. Sa showbiz, SB19, muling pinabilib ang Japanese fans sa kanilang performance sa music platform na The First Take. At star ng Bridgerton at Wicked, Jonathan Bailey, pinangalanan ng People's Magazine na Sexiest Man Alive. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aabot na sa 70 ang nasawi matapos manalasa ang bagyong Tino sa Central Visayas hanggang Palawan. Pinakamarami ang mula sa lalawigan ng Cebu na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyo. Pahirapan ang clearing operation sa Canlaon City, Negros Oriental matapos mag-iwan ang bagyong Tino ng makapal na putik at naglalakihang mga bato sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Naharangan ng malalaking debris ang daluyan ng tubig, dahilan para umagos ito sa National Highway. Sa ilalim ng putik, natagpuan ang katawan ng 7 magkakapamilya na inanod at namatay sa baha. 2 pa sa kanilang kapamilya ang nawawala pa rin. Hindi pa man tuluyang nakakapaglimas sa kanilang mga bahay, inihatid na sa mga kaanak ang mga labi ng ilan sa mga biktima. Canlaon area was at the eye of the storm. Maunang ang deluge, ang volume of water nga nakita nato was unprecedented. Grabe kaayo ang kuan. Ang devastation. Ang Cebu Province naman, nagdeklara na ng state of calamity sa buong lalawigan. Sa mga videos online, bakas ang matinding pinsala. Halos mabura ang ilang komunidad sa tindi ng hagupit ng bagyo. In less than 10 minutes, biglang the water rose dramatically, no? People had no enough time na tumakbo. That's why they all have to do is to go to their roofs na lang. Kasi yun lang talagang a mode of survival nila. Sa gitna nito, tanong ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung flood control funds. And yet ito yung nangyayari sa amin. Ang tinaguriang last ecological frontier ng bansa, hindi rin nakatakas sa hagupit ng Typhoon Tino. Ang pamosong tourist town na El Nido sa Palawan, dumanas ng matinding blackout. Nasira din ang isang hanging bridge doon. Bumagsak ang bubungan ng emergency room sa community hospital, habang nalubog naman sa baha ang ilan pang bayan ng probinsya. Sa pinakabagong tala, lagpas 70 individual na ang nai-report na nasawi sa kasagsagan ng bagyong Tino.
pinakamarami mula sa Cebu Province. Tinataya namang mahigit 1 milyong Pilipino, kabilang ang libu-libong nawalan ng tirahan, ang apektado ng bagyo. Sa nangyaring malawakang pagbaha dahilan ng pagkasawi ng maraming residente sa Cebu, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang investigasyon sa flood control projects sa probinsya. Yan ay matapos ng lumubog sa baha ang maraming lugar dulot ng bagyong Tino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, aabot sa 343 na flood control projects ang naipatayo sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2022 base sa datos ng DPWH. 168 naman ang naipatayo mula nitong 2023 hanggang 2025. 2 sa mga naunang proyekto ang na-terminate habang 55 naman sa mga bagong gawa ay patuloy pang tinatapos. Hinihikayat din ni Castro si Cebu Governor Pamela Baricuatro na tumulong sa investigasyon at ipakita ang mga dokumento o ebidensya na makatutulong para mapanagot ang mga responsable. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Kinumpirma ng Philippine Air Force na nakuha na ang bangkay ng 6 na kasapi nito na nasawi sa pagbagsak ng Super Huey helicopter sa Agusan del Sur. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, kabilang sa mga nasawi ang 2 piloto at 4 na crew na pawang miyembro ng 505th Search and Rescue Group. Isa sa 4 na choppers ang bumagsak na helicopter na naglunsad ng humanitarian assistance at disaster response mission para tukuyin ang epekto ng bagyong Tino. Ayon sa ulat, nagkaproblema sa komunikasyon ang helicopter bago ito bumagsak malapit sa base ng 60th Infantry Battalion. Nagluluksa ngayon ang Armed Forces of the Philippines sa pagkamatay ng mga tinaguriang matatapang at dedikadong miyembro ng Air Force na nasawi habang naglilingkod. Patuloy naman ang suporta ng AFP sa mga naulilang pamilya habang isinasagawa ng Air Force ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Matapos humagupit sa Pilipinas nitong mga nakaraang araw na nagpalubog sa maraming lugar, mas lalo pang lumakas ngayon ang bagyong Tino habang kumikilos sa West Philippine Sea sa east-northeast ng Kalayaan Islands. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, taglay ni Tino ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers kada oras at pagbugsong aabot ng 170 kph. Kumikilos ito sa bilis na 30 kilometers kada oras. Itinaas ang wind signal number 2 sa Kalayaan Islands at signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Lubang Islands at buong Palawan, kabilang na ang Calamian at Cuyo Islands. Inaasahang magdudulot ang bagyo ng malalakas na hangin at pag-uulan kasama ang storm surge o daluyong na aabot ng 1 hanggang 2 metro sa mga baybayin ng Palawan. Kaya inaabisuan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa dagat. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino ngayong gabi ng Miyerkules o umaga ng Huwebes habang patuloy itong lalakas sa susunod na 12 oras. Haharapin ni Senate President Tito Soto si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa imbitasyon ng Blue Ribbon Committee sa pagdinig ukol sa flood control anomalies. Kabilang din sa nais-imbitahan ng Senado ay si resigned Congressman Zaldico. Pero ayon sa kanyang abogado, hindi dapat bumalik sa bansa si Ko dahilan niya sa mga banta sa kanyang buhay. Si Ace Cruz may balitang A to Z.
Makikipagkita si Senate President Tito Soto kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga susunod na araw para sa formal ang imbitasyon sa pagdinig sa Senado ukol sa flood control anomalies. Una nang sinabi ni Senador Ping Lacson na sa kanyang pagbabalik bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee ay iimbitahan sina Romualdez at resigned Congressman Saldico sa susunod na pagdinig. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin. Idinadawit sina Romualdez at Co sa pagtanggap umano ng kickback mula sa flood control funds. Ayon sa surprise witness na si Orly Guteza, ay ilang beses siyang nakapaghatid ng aabot sa 50 maleta na naglalaman ng pera sa bahay ng mga kongresista na kung susumahin ay aabot sa bilyong piso ang halaga. Sa unang pagkakataon ay nagsalita ang kampo ni Co at itinanggi ang paratang. Who's saying na mayroon deliveries? Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity. Is it possible na may utang lang sila at nagbayad sila? Iginit din ang abogado ni Co na walang air assets ang dating kongresista. Si Representative Ko wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mitsubishi Aviation. Na-separate si Mr. Ko sa Mitsubishi. Gate ng abogado ni Co, hindi dadalong resigned congressman sa Blue Ribbon hearing dahil meron itong banta sa buhay. Like one half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Hindi rin umano alam ng abogado kung nasaan si Co. Ayon naman sa Senate President, handa siyang pirmahan ang subpoena para kay Co. Immaterial sa akin kung sino pangalan nung kinontempt or kung sino yung inisyuhan ng committee or ng Senate ng subpoena. As long as it is within the bounds of the power of the Senate, I will sign it. Nakatakdang susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee sa November 14. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Huwag nang paabutin pa ng Pasko. Yan ang panawagan ngayon ng iba-ibang grupo sa pamahalaan para agarang panagutin at kasuhan ang lahat ng sangkot sa flood control corruption issue. Pinangungunahan ng simbahan at komunidad laban sa katiwalian o SICLAB ang kampanya at hinihikayat ng publiko na makiisa sa ika-2 trilyon peso march sa EDSA sa November 30 para ipanawagan ang tapat na pamamahala. Giit ng mga grupo, dapat agad maghain ng kaso ang ombudsman laban sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at ipa-freeze ang mga ari-arian ng mga sangkot. Giit naman ng kalipunan ng kilusang masa, hindi titigil ang mamamayan hanggat walang napaparusahan. Nananawagan din ng mga grupo sa Ombudsman at Kongreso na suspindihin agad ang mga mambabatas na sangkot sa issue. Samantala, magsisilbi naman ang trillion peso march sa November 30 bilang pinakamalaking pagkilos kontra sa katiwalian ngayong taon. Kinuwestiyon ni ACT Party List Representative Antonio Tino ang nasa 80 flood control projects sa Davao City na may mga irregularidad umano. Ayon kay Tino, nagkakahalaga ito ng mahigit 4 na bilyong piso. May buwelta naman si Congressman Paulo Duterte sa paratang. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino, bilyong-bilyong piso umano ang halaga ng kahina-hinalang proyekto sa unang distrito ng Davao City, baluarte ni Congressman Paulo Duterte. Kabilang umano rito ang mga flood control projects sa Davao at Matina Rivers. Sa 121 flood control projects sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. No, at ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 contracts na may red flag. No, nagkakahalagang 4.35 billion pesos in total. Iginiit ni Tino na hindi dapat nabigyan ng multi-year contract ang mga lokal na proyekto tulad nito. Yung mga binibigyan ng MYCA or MICA ay yung mga talagang big ticket projects like airports, like mga expressway and so on and so forth. Pero yung mga relatively local projects like flood control, hindi naman usually binibigyan ng MICA to. Balak ng kongresista na maghain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ito. Ayon kay Tino,
Konektado umano ang ilang kontratista kay Vice President Sara Duterte at Senator Bongo. Rally 88 ba? Na confirmed as donor to the campaign of the Vice President in 2022. Yung Alfredo Builders, this is owned by a Alfredo Go na half-brother ni Senator Bongo. Tugon naman ni Congressman Duterte, bahagi lang ng pamumulitika ang mga akusasyong ito at dapat simulan ng mga politiko sa kanilang sarili ang investigasyon. Ayon kay Tinio, kabilang sa dapat imbestigahan ay ang mga irregularidad umano katulad ng posibleng overpricing, duplication ng proyekto, double funding at ghost projects. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Maglulunsad ng malawakang paglilinis ng mga waterways sa Metro Manila sa November 12 ang Department of Public Works and Highways para mapababa ang insidente ng pagbaha. Katuwang dito ang MMDA, mga local government unit at mga pribadong kumpanyang nagbibigay ng heavy equipment at logistical support. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, maglalaan ng ahensya ng mahigit 12.14 billion pesos mula sa natirang budget para sa operasyon. Gitnang kalihim, full force ang national government para linisin, i-clear at i-dredge ang lahat ng mga baradong daluyan. Target naman ng ahensya na makapag-alis ng hanggang 4 na milyong cubic meters ng basura sa mga waterways sa Kamaynilaan. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gawing simple ang kanilang Christmas at year-end celebrations bilang pakikiramay sa mga Pilipinong na biktima ng sunod-sunod na bagyo, lindol at flash floods. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bahagi ito ng paalala ng Pangulo at ng DBM sa mga kawani ng pamahalaan para ipamalas ang pakikiisa sa mga nasalanta. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko, pero dapat ito'y may pag-alala sa mga kababayang patuloy na bumabangon mula sa mga kalamidad. Samantala, maalalang inanunsyo na rin ng palasyo ang pagbibigay ng nakatakdang year-end bonus ngayong buwan sa mga kawani ng pamahalaan. Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. The First Take ulit! Muling nag-guest sa Japanese web show na The First Take ang Kings of P-Pop na SB19, kung saan kinanta nila ang kanilang single na Time. Muli namang napahanga ang fans dahil sa napakahusay na performance at malaanghel nilang vocals. Ito ang ika-4 na guesting ng SB19 sa naturang Japanese web show. Matatandaang una na nilang kinanta sa naturang programa ang kanilang mga hit single na Mapa, Gento at Damn. I'm trying hard 'cause I know what it costs. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave and be behind. Many things we gain control. I hope you know it's better to try. 'Cause one day we'll run out of time. Memories will leave and be. Susunod, Chinese national na solong nagpapatakbo ng scam hub, arestado ng immigration. At inflation rate sa bansa nitong Oktubre na natili sa 1.7% pero publiko patuloy na umaaray sa mataas na presyo ng bilihin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Arestado ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national na nahuling nagpapatupad umano ng cryptocurrency scam sa isang condominium sa Parañaque City. Kinalala ang suspect na si Liu Feng, 42 years old, na nahulihan din ng drug paraphernalia sa kanyang workstation. Kasabwat din umano ni si Liu ng isa pang Chinese national na unang subject ng operasyon. Bukod sa illegal na pagtatrabaho, overstaying din si Liu matapos mabigong maparenew ng visa mula pa noong October 2024. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng CIDG ang dayuhan at sasailalim sa deportation proceedings at pagbabawalan ng makabalik sa Pilipinas. Mga ka-A-to-Z, nananatili sa 1.7% ang inflation rate sa bansa nitong Oktubre. Nakaparehong naitala rin noong Setyembre. Pero kahit na wala o maliit na paggalaw lamang sa inflation rate, patuloy naman na umaaray ang publiko sa mahal ng mga bilihin. Ang hinaing ni Juan sa balitang A-to-Z hatid ni Naomi Almojano. Pasakit na ngang nararanasang sunod-sunod na kalamidad at malalakas na pag-uulan, aray ko pa rin ang daing ng publiko sa taas naman ng presyo ng mga bilihin ngayon sa merkado. Si Nanay Ani, todo ang pagtitipid sa kanyang karinderya. Mas sayang daw kasi kung walang bibili, kaya minsan bagsak presyo na lang din. Halimbawa, sa pagmataas ng isda, ginagawa namin ng 120, kasama na po yung rice. Libre naman sila sa sabaw eh. Kahit mahal ang rekado ng mga sasabaw, dyan na rin sila bumabawi. Sa kanin naman, nagtaas ng 5 piso ang kanyang karinderya mula sa dating 10 piso. Naglalaro sa 50 hanggang 80 pesos naman ang presyo ng ulam kada takal. Tulad ng mga karne, dati ang bili namin nasa 290, ngayon tumaas man siya pero nasa 10 piso lang. Sa bigas naman, 1,150. Ngayon, tumaas naman siya sa 1,250. Medyo 100 naman din po ang tinaas. Daing niya rin ang mahal na singil sa tubig. Gayong nagbabayad pa siya ng 15,000 pisong renta kada buwan para sa pwesto ng kanyang karinderya. Ramdam din ito ni Raya na isang minimum wage earner. Sa ngayon kasi ma'am, medyo mahirap kasi ang budgetin yung sahod. Kasi sa mahal nga ng bilihin, hahanap ka ng diskarte kung paano mo maibabudget yung pagkain sa halagang 100. Anila, naging mahirap sa bulsa ang nagdaang buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga gastusin. Nitong Oktubre kasi nanatili pa rin sa 1.7% ang inflation rate sa bansa kapareho noong Setyembre. Pero higit naman na mas mababa ito kaysa sa datos noong Oktubre 2024 na 2.3%. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation rate nitong Oktubre 2025 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.7% inflation rate at 34.6% share. Nakadagdag din sa tala ng inflation ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang gulay, isda at iba pang seafood at karne. Ayon sa isang economist, malaking impact sa pagtaas ng presyo ng ilang agriculture products ang mga nagdaang kalamidad. Sisira yung pananim, nababawasan yung supply at may temporaring pagtaas ng presyo ng mga gulay, mga ibang produce, agricultural products. Pero pagtitiyak ni Rica Fort, under control yung mga presyo ng bilihin, lalo na yung bigas. Kasi yun yung number one. Down pa rin yung local rice price ng 17%. Paalala pa ng ekonomista, bagaman banayad ang estado ng inflation, kailangang maging matalino pa rin sa paggamit ng pera. Gumastos lang ng naaayon sa pangangailangan at kakayahan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nakatakda sa November 21, Biyernes, ang pagsisimula ng mga pagdinig ng Commission on Elections sa mga government contractors na umano'y nag-donate sa kampanya ng mga kandidato noong 2022 national elections. Nitong Lunes lang, November 3, pinadalhan na ng komisyon sa 27 kontratista ang show cause orders. Inaasahan ng mga ito na magsusumiti ng kanilang sagot o counter affidavits sa loob ng 10 araw. Sa sertipikasyon kasing ibinigay ng Department of Public Works and Highways sa komisyon,
komisyon kung pirmadong government contractors ang mga to. Habang ang nasa 26 na kontratista naman, hindi naman government contractors kundi pribado, kaya hindi isinama sa show cause orders. Ayon kay Garcia, nasa 6 na senatorial candidates, 5 partido, 4 na congressional district candidates, 3 tumakbo sa pagkagobernador, 2 sa vice-gobernador at 1 konsihal ng Maynila ang mga nakatanggap ng donasyon noong 2022 campaign season. Sagutin yung mga possible na issue, yung mga allegation sa kanila na sila ay number 1, government contractors, number 2, na sila ay nagbigay ng tulong, whether financial or in kind, sa mga kandidato. At pagkatapos nito, immediately after, ang susunod naman kaagad i-issue ng Political Finance and Affairs Department ay yung show cause naman sa mga kandidato. Pumanaw na si dating US Vice President Dick Cheney sa edad na 84 dahil sa komplikasyon ng pneumonia at sakit sa puso ayon sa kanyang pamilya. Si Cheney ang itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang Vice President sa kasaysayan ng Amerika at kilalang nanguna sa pagpapasimula ng US invasion sa Iraq noong 2003. Isa siyang matinding tagapagsulong ng tigmaan sa Iraq laban sa sinasabing weapons of mass destruction. Bago siya naitalaga sa ilalim ni President George W. Bush, nagsilbi siya bilang kongresista ng Wyoming at Defense Secretary sa panahon ni George H.W. Bush. Sa kabila ng kanyang matinding karera sa politika, ilang dekada rin siyang nakipaglaban sa sakit sa puso, kabilang ang ilang heart attacks at isang heart transplant noong 2012. Kinilala siya bilang isang kontrobersyal na leader na matatag sa paninindigan ngunit hinangaan sa kanyang impluwensya sa modernong politiko o politika ng Amerika. May bagong reyna ang Silver Echo Warriors ng Earth. Kasabay nga ng selebrasyon ng 25th anniversary, ipinasa na ni reigning Queen Jessica Lange ng Australia ang corona matapos itanghal bilang Miss Earth 2025 ang pambato ng Czech Republic na si Natalie Huskinova. Wagi ang Czech Republic matapos sagutin ang final question na wala dapat isakripisyo sa pagresolba ng kahirapan at kagutuman at sa pagkonserba at pangangalaga ng mundo sa kabila ng climate change. Kinoronahan namang mga elemental title holders, Miss Earth Air o runner-up to the Queen ang Iceland, habang Miss Earth Water ang Vietnam at Miss Earth Fire ang Thailand. Samantala, bigo namang makasungkit ang pambato ng Pilipinas na si Joy Barcoma ng corona ng Miss Earth. Nagtapos naman siya sa top 8 finish at itinanghal na runner-up kasama ng Chile, Brazil at Ukraine. Inaasahan namang ipagpapatuloy ang advokasya ng mga kababaihan kasabay ng selebrasyon ng kagandahan at ng kalikasan. We're so proud of Joy Barcoma ng Pilipinas at syempre congrats to the new queen ng Czech Republic. Sa aming pagbabalik, David Beckham ginawaran ng knighthood ceremony ni King Charles. At Jonathan Bailey, hinirang bilang sexiest man alive. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Wow! Ginalingan! Nakatanggap ng knighthood ceremony mula kay King Charles, ang ex-football player star na si David Beckham na ginanap mismo sa Windsor Castle sa England. Samantala, star ng Bridgerton at ng Wicked, Jonathan Bailey, hinirang bilang Sexiest Man Alive 2025 ng People Magazine. Ang mainit-init na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From David to Sir David, more than just being a player but of course being a wholesome role model. Ginawaran ng knighthood ceremony ni King Charles ang ex-English soccer player captain na si David Beckham.
Isinagawa ang seremonya mismo sa Windsor Castle, kung saan kasama nitong nakatanggap ng knighthood recognition sina Japanese-British actor at screenwriter Kazuo Ishiguro at West End Broadway star Elaine Page. Very supportive naman ng kanyang #1 fan, ang asawang si Victoria Beckham, na siya mismong gumawa ng suit ng dating football star. Ang pagkilala ay matapos ang mahigit na 2 dekada nang irepresenta ni Beckham ang England sa 115 international games at nagwagi ng league titles sa iba't ibang bansa. Nauna na rin siyang itinalagang officer ng Order ng British Empire ni Queen Elizabeth II taong 2003 at naging UNICEF Goodwill Ambassador noong 2005. Nagretiro si Beckham sa pagiging professional soccer noong 2013. My name is Jonathan Bailey, and I'm the sexiest man. People's Sexiest Man Alive. Hinirang bilang 2025 Sexiest Man Alive ng People Magazine ang Hollywood actor na si Jonathan Bailey. Confirmed ang good news na yan ng mismong Famous Magazine sa kanilang social media post. Kitang-kita naman ang nakaka-inlove na eyes and smile at pamatay na karisma ng aktor along with his majestic jawline. Nakilala si Bailey sa kanyang pagganap bilang Lord Anthony Bridgerton sa royal drama series na Bridgerton. Naging bahagi rin siya ng Jurassic World Rebirth bilang si Dr. Henry Loomis at American musical fantasy film na Wicked. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sabi nga nila ang Vermonts ay panahon na naman ni Jose Marichan. Kaya naman ang kanyang awitin, maririnig mong inaawit kung saan-saan. Ang isang ito ay muntik nang tumama sa lyrics. Panoorin ang nakaka-GV na video. Ever I say boys and girls in a lantern in the street, I remember a child, I remember the listening. Wherever I people giving, singing song, I believe on Christmas day o day nang de Glenwet Paul boy for a bright tomorrow in the name of Jesus Christ. Malapit na ha, at in fairness may falsetto siya. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa kilalang nobelista na mula Brazil na si Paulo Coelho. Ang sabi niya, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng takot. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. O tema, teka muna, bagamat malayo pa ang Pasko, malayo ba? Malapit na. Sa Pilipinas, ang Vermonts po ay hudyat ng napakahabang selebrasyon. Mayroon na lang po tayong 50 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.